Patay ang isang driver ng jeep nang bigla siyang barilin ng isang kapwa-tsuper. Sa Maynila, nakatakas ang sospek. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24. Ito ang video ng aktual na pagresponde ng Manila Police District SWAT Team sa kanto ng Ayala at Taft Avenue pasado alas 3 ng hapon kanina. Sa impormasyon mula sa MPD, Tactical Operations Center, isang shooting incident ang nagaganap sa nabanggit na lugar malapit sa Manila City Hall. Pagdating sa area, inabutan nilang nakaabandona na ang pampaserong jeep na ito sa gitna ng kalsada. Sa inisyal na pagsisiyasat, ang tigmak ng dugo at ang pares ng tsinelas na ito na nakuha sa crime scene ay pag-aari ng driver ng jeep. Ayon sa mga testigo, itinakbo na sa ospital ang driver na pinutukan ng hindi pa nakikilalang suspect. Tinignan ko muna kung saan noon tama, akala ko saksak lang, pero yung pala, sumpa ko dahil butas wind dito, wasakin dito sa tagiliran eh. Sa pahayag ng mga bystanders sa mga nag-iimbestigang pulis, jeepney driver din daw ang bumaril sa biktima. Bigla na lang daw bumaba mula sa minamaneho nitong jeep ang suspect pagtigil sa stoplight. Nilapitan ng jeep ng biktima sa ito, pinutukan ng sumpak. Yung binaril po, driver po siguro ng jeep. Yung bumaril? Siguro po, driver din po siguro. Paano mo nasabi? Kasi po, galing po siya sa kabilang jeep. Nakatakas ang suspect sa kaya minamaneho niyang jeep na may plakang TWR 789 patungong Divisoria. Kinilala ang biktima na si Jerry Saraoso, 19 anyos, sa kanang tadyang siya tinamaan. Idineklara siyang patay sa Philippine General Hospital alas 3:10 kaninang hapon. Kala ko na sira. Nakita ko maraming dugo. Okay. Sinabi na nagtatraffic, binaril daw yung driver. Bukod sa anggulong traffic altercation, iniimbestigahan na rin ang impormasyon na di umano'y may dati ng kaalitan ng biktima at ilang beses na ring pinagbantaan ito. Nanawagan ng pulisya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa suspect na makipag-ugnayan sa MPD Homicide Division. Emil Sumangil, naka-alerto 24. May paalala ang Department of Labor and Employment sa mga estudyante. Ngayong patuloy ang pagdami ng mga walang trabaho. Sa pagpili nyo raw ng kursong papasukan, ay isipin muna kung makakakuha ba kayo ng trabaho pagka-graduate. Nakatutok sila Alvin. Tinatayang nasa mahigit kalahating milyon ang incoming college freshmen ngayong taon ayon sa Commission on Higher Education. Isa sa kanila si Axel na kukuha ng culinary arts. Hilig daw talaga niya ang pagluluto, pero pinag-isipan din daw niya kung makakakuha ba siya ng trabaho pag-graduate niya. Naasahan ko rin na pagkatapos kong graduate, ngayon after 4 years, makapagtayo ako ng sarili kong restaurant. Si Rose Ann, 2 taon ng lisensyadong nurse pero hindi pa rin makakuha ng trabaho. Isa siya sa tinatayang 200,000 licensed nurse na walang trabaho hanggang ngayon. Sa sobrang dami ng mga nurses dito sa Pilipinas, hindi na kayang i-cater ng mga hospitals. Ayon sa DOLE, marami naman daw job opportunity sa Pilipinas pero may problema. Marami ngayon ang tinatawag nating college educated without jobs. There is a jobs mismatch. Merong napakarami ang local employment opportunities, but very few qualify for what the market demands. Ngayong 2011, pinakamarami ang nagtapos ng business administration at related courses. Marami rin ang kumuha ng nursing, pero hindi nakasama ang mga kursong ito sa mga tinukoy ng CHED na priority discipline. Ito ang mga larangan na kakaunti na ang mga nagtatapos at mas may demand sa job market ayon sa DOLE. Kabilang dito ang agriculture, forestry, fisheries, veterinary medicine, architecture and town planning, education and teacher training, engineering and technology, information technology, maritime, mathematics, medical courses para nursing at natural sciences. Advocating for these courses on our part, we admit is a little bit difficult. Why? Because Filipinos have a bias for white-collar courses. Payo ng DOLE lalo na sa mga fresh graduate, huwag maging masyadong mapili. Huwag mawala ng pag-asa kung hindi mo agad makuha ang gusto mong trabaho. Tanggapin mo muna ang unang trabahong papasok sa iyong pintuan. Then from there, build your profile. The labor market is very harsh. It's very competitive.
Ang DOLE may career guidance program para matulungan ang mga graduating high school student na magdesisyon. Makatutulong din ang impormasyon sa kanilang website. Makikita rin dito ang mga trabahong in demand sa bansa hanggang taong 2020. Pero sa huli, personal choice pa rin daw ng estudyante kung anong kurso ang kanyang kukunin. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Bonggang-bongga ang set ng biggest primetime series ng GMA na Amaya. Pero bukod daw dyan, kaabang-abang din ang pagpapakita rito ng mayamang kultura ng ating lahi. Silipin natin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Tila bumalik kami sa sinaunang panahon nang bumisita kami sa set ng Amaya sa Pagsanhan, Laguna. Bumungad sa amin ang mga bahay kubo na ito. At ang makukulay na costumes ni Raymond Bagatsing, Gina Alahar at Roy Alvarez na gumaganap ng mga dugong bughaw sa storya. Agaw pansin din ang mga gumaganap ng mga babaeng alipin na naka-topless. Ganito raw ang itsura ng mga tribal village noong pre-Hispanic times. May kabuuang 40 struktura raw ang itatayo sa lokasyong ito na isa lang sa mga ipinagawang set ng epic serye na ginastusan talaga ng Kapuso Network. Napakahirap niyang gawin, napakalaki niyang proyekto, napakalaking paghahanda. Wala tayong choice kundi yakapin ang sitwasyong ito at saka gandahan. Hindi na namin iniisip kung gaano kahirap. Nakakalula nga raw sa laki ang produksyon ng Amaya na pinagbibidahan ng primetime queen na si Marian Rivera. Ayon nga sa co-stars ni Marian na sina Raymond Bagatsing na gumaganap na ama niya sa epic serye at Gina Alahar na isa sa mga kontrabida. Mapalad nga raw sila na mapabilang sa biggest primetime series na ito ng GMA. It's a dream project, and if it's a dream project for GMA na ganun kalaki, kahit na sinong artista also would want to be in this project too. Ang mga shot and direct parang pelikula. Yung set, talagang ginasusan. Kaya hindi lang siya maganda, talagang pa siya, historical. Kung paano tayo, meron na tayong sariling sibilisasyon nung araw. Ang kwento ni Amaya ay patunay lamang kung gaano kaganda at kayaman ang kulturang Pilipino. Kaya higit sa rangya ng produksyon, mas mahalaga raw ang storya nitong tiyak na hahangaan at maglalahat ng ating pinanggalingan. Ang halaga ng Amaya ay ang istorya nito. Ang istorya nito na sinisiguro namin sa mga manonood ay kaakibat, kapantay, kung di man higit pa sa inaasahan nila na aantig at pupukaw sa kanilang puso. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Marami pa akong maiinit na showbiz news sa pagbabalik ng Chika Minute. Tutok lang. Susunod, special athlete, agaw pansin sa palarong pambansa. Ang iba pang delegado hindi kinaya ang matinding init. Si Mami Dionisia mag-aalala na sa kanyang birthday celebration. Glutathione injection na pampaputi, posibleng makamatay ayon sa Drug and Food Administration. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.